Pag-uusapan natin ngayon ang magagandang benepisyo na makukuha natin sa isda. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Usapang pagkalusugan muna tayo ngayon. Medyo bagalan ko lang yung pagsasalita ko kasi may nag-request na masyado daw akong mabilis magsalita. Okay, ako po pala ang inyong lingkod, Kuya Ting, na nagsasabing higit pa sa lahat, kalusugan ay mahalaga. Walang kwenta ang anumang kayamanan ang meron ka kung ikaw mismo ay hindi na makikinabang nito dahil may mga sakit ka na. At kalusugan din ang napakahalaga para sa pag-abot ng ating mga pangarap, okay? Pag-uusapan natin ngayon ang mga magagandang benepisyo ng isda, tamang pagkain at gaano karami at kung anong klaseng isda ang magagandang kainin. At isama na rin natin ang pag-inom ng fish oil kung may tutulong ba talaga sa katawan natin. At tulad ng sabi ko, may mga benepisyo ang pagkain ng isda sa katawan natin. Pwede siyang makatulong sa puso natin, sa utak, sa arthritis, may tulong din ng isda, sa depresyon, at pampaganda din ng balat. So ang isda, good source siya sa vitamins at minerals. Mababa ang calories, mataas ang protina. Imbis na kakain tayo ng baka at baboy, mas maganda pa rin talaga ang isda. At mababa din siya sa sodium. Maganda din siya sa puso at ang pinakamaganda ay meron siyang omega-3 fatty acids. Dito po nanggagaling ang mga benepisyo. Kaya lang, ang problema natin sa panahon ngayon, yung mga malalaking isda ayon sa pag-aaral, posibleng kontaminado na sila ng mga mercury. Mercury po isang uri ng kimikal, kaya hindi po magandang substance yan. Paano ba ito nangyayari? Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Kasi ngayon, sobrang polluted na, ang dami ng naglalakihang mga kumpanya, mga establishments o mga factory na itinatayo sa tabing dagat. Siyempre, yung mga waste nila napupunta na yan sa dagat. Lalo-lalo na yung mga mining companies, yung mga mercury nila napupunta na sa dagat. At siyempre, kinakain na ng mga isda ito, kahit pakunti-kunti. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga doktor na nagpapayo na ang pinakaligtas na isda na kainin ay yung isdang maliliit, yung wala pang 1 pulgada. At ang isang halimbawa nito ay ang salmon. Pero yung mga lalaking isda na lagpas 1 pulgada, tulad ng tuna, pwede pa rin naman tayong kumain. Pero wag na masyadong marami. Baka twice a week lang. At doon naman sa mga sobrang laking isda, ay hindi na masyado recommended yan na kainin. Dahil baka sa sobrang laki na nila, marami na silang na-absorb na mercury. Dahil ayon sa mga pag-aaral ng doktor, kapag napunta yan sa katawan natin, hindi po talaga maganda. Mercury, panganib po talaga yan. Pwedeng makasira yan sa utak natin. Kaya ngayon, alamin natin kung anong klase ng isda ang maganda para kainin. At kung ano pa ang magagawa natin, ayon sa pag-aaral ng US FDA ito ang pinakaligtas na isda na kakainin na mababa sa mercury ay ang sardinas, tilapia, pasayan, yung farm ito scallop o oysters at kasama na rin dyan ang bangus. Basta maliliit na isda, ligtas ito dahil sa ngayon, nasa mga farm na rin ang mga ito. At marami pang isda na low mercury fish tulad ng galunggong, sardinas, salmon, catfish, mga hito. Basta maliliit siya, kaya mababa sila sa mercury. Recommended din ito kainin mga 3 times a week. Kung yung iba nga kumakain nito halos araw-araw, lalo na yung wala namang pambili o walang kakayahang bumili ng mga karne, sobrang healthy naman nila. Gawin mo lang ng ibang-ibang recipe ang pagluto ng isda, di ba? Healthy talaga ang isda. At napakaswerte natin dahil napaligiran tayo ng dagat, kaya marami tayong isda. O mga isdang maliliit, especially yung dilis. Ayon sa pag-aaral, siksik siya sa omega-3. At doon naman sa malaking isda, tulad ng nasabi ko, pwede pa rin naman tayong kumain. Kailang, bawasan lang. Huwag masyado marami kasi nga, iniiwasan natin yung mercury content, okay? At sa ngayon naman, may mga ebidensya at mga nagpapatunay patungkol sa fish oil supplements. Ang fish oil supplements ay galing din yan sa isda. Ang kagandahan nito, tinatanggal na nila ang mga mercury nito. At nakadepende na rin yan sa brand ng fish oil supplements kung may mga mercury content pa ang mga ito. Pero ang benepisyo niya, parehas lang sa pagkain ng isda. Nakakatulong pa rin siya sa arthritis,
cancer prevention, Alzheimer, sa utak po ito, sa depresyon, nakakatulong din, sa puso, nakakatulong din. Meron ng mga ebidensya na binabasihan ito. At may mga studies na ito na nakakatulong talaga ang pagkain ng isda at pag-inom ng fish oil supplements. Ayon sa mga magagaling na doktor, ito po ang magagandang benepisyo niya. Nakakababa siya ng triglycerides at pinapataas niya ang good cholesterol mo. Pagdating naman sa depression, nakakabawas din yung component ng omega-3 fatty acids. Sa high blood naman, hindi siya gaano nakapagpababa pero may tulong din siya, hindi siya nakakasama. At sa puso naman, yung pagtibok ng puso maganda, lalong-lalo na sa may mga heart attack, makakatulong ang isda at fish oil. At sa mga inflammation naman, pamamaga sa katawan, pinabawasan din niya. Mga arthritis, psoriasis, gout. Sa Alzheimer's, meron din siyang tulong sa utak. Kasi nga ang isda, against siya sa inflammation. Kaya lang pagdating dito sa fish oil supplements, may isa sa pag-aaral na lumabas noong 2013 na ang fish oil supplements daw ay posibleng magpapataas ng prostate cancer risk. Kaya nalilito tuloy yung ibang mga expert. Kaya ayon sa kanila, ganyan talaga ang medisina. Walang makapagsabi na 100% okay siya. Ang masasabi lang nila para masigurado, isda na lang talaga ang kainin. Pagdating sa food supplements, nasa sayo na yan kung yun talaga yung gusto mo. Pero kung gusto mo talaga na sigurado ka para iwas talagang pagdududa, mas nakabubuti na magtanong ka na lang sa doktor mo. Okay? So hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana may natutunan ka. At maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam.